Muli sa pong magandang umaga po, Christ Redeemed Church at sa aming mga visitors and guests. So, good morning po. Tinitingnan ko po kung meron po akong hindi kilala na bagong mukha at nasabi kong visitor and guest. So, kung kayo po ay first time lamang na dumalo, welcome po. At kung hindi naman po, ipagpaumanhin nyo po at medyo nawala po tayo ng ilang buwan at hindi na po kabisado kung sino po yung mga bagong mga visitors and guests natin. Pero gayon pa man po ay purihin ng Panginoon sa umagang ito. Isang napakalaking privilege na muli ay tayo po ay magamit ng Diyos upang magpahayag ng kanyang mga salita. At sa umaga pong ito, ang ating pong tatalakayin ay pagpapatuloy po ng ating series. So medyo matagal-tagal na po yung ating huling pagtalakay. Pero kung ito po ay maalala ninyo, tayo po ay nagsisiris sa book ng 1 Thessalonians na kung saan yung huling pagtalakay natin doon sa chapter 2 verse 17 to 20 ay tinalakay po natin yung tungkol sa intensified o yung pinaigting na fellowship ng mga believers. So alam po natin, just a little background o quick background itong book na ito, alam natin na itong Thessalonians ay sinulat ni Pablo nung siya ay nasa Corinth, no? Na kung saan ang kanyang layunin ay patuloy na palakasin etong mga kapatid sa Thessalonica. Sapagkat ito ay bagong tatag pa lamang na iglesia, ito ay dumanas agad ng matinding pagsubok o matinding persecution sa mga kalaban ng Ebanghelyo. At dahil nga doon sa ating nakarapagtalakay, nakita natin na sina Pablo at ang kanyang mga kasamang nagbi-minister ng gospel, si Timothy, saka si Silvanus o si Silas, sila ay kailangang umalis. Marahil ito ay probidensya ng Panginoon, na inalaw ng Panginoon, na sila ay dumanas sa matinding suffering, sapagkat sila ay na-persecute. Nakita natin yan doon sa Acts 17, kung saan nung naipangaral ng Ebanghelyo sa Thessalonica, yung mga kalaban ng Ebanghelyo ay pinersecute itong church na ito at dahil doon, kailangan umalis na Pablo doon sa Thessalonica at sila nagpunta ng Berea. At doon sa kanilang pag-alis, kung maalala ninyo yung ating pagtalakay, sila ay nakaramdam na matinding kalungkutan dahil para silang yung term na ginamit doon ay sila ay parang naulila doon sa kanilang pagkahiwalay sa kanilang mga kapatid. At kaya naman, dito sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy, makikita natin yung intensified fellowship na yon, yung kanilang deep love and concern doon sa church, kung paano ito naisagawa or how this intensified fellowship is put into action. So yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At muli ko pong babasahin yung ating text sa ESV. At samahan niyo po ako sa pagbasa. Ito po ang salita ng Diyos. Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone. And we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith, that no one be moved by these afflictions. For you yourselves know that we are destined for this. For when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction, just as it has come to pass. And just as you know, for this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, and for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Muli ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling lumalapit sa inyo sa diwa ng panalangin. Sa oras na ito, Ama, kami po ay patuloy na humingi ng gabay, ng awa, ng biyaya ninyo, Panginoon, na kami inyong samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na
Ang pangangaral ng inyong mga salita ang sentro ng aming pagsamba sa umagang ito. Kaya nawa ang inyong banal na espiritu ay ipagkaloob nyo sa bawat isa ang kanyang pagkilos na ang inyong mga salita ay tumanim sa aming mga puso, especially sa mga kasama namin na naririto na wala pang pagkakilala sa inyo. Nawa kayo po ay patuloy na kumilo sa kanilang buhay at pagkalooban nyo po sila ng isang puso na heart of flesh, Panginoon, ang kanilang heart of stone ay inyong palitan ng heart of flesh. Nawa gamitin nyo ang pangangaral ng inyong banghelyo sa kanilang buhay na maging makapangyarihan ito sa kanila. At kayo po ang siyang mapapurihan at maluwalhati sa umagang ito. Purihin kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So gaya po ng ating binanggit kanina, no, na ito pong background natin na nakita natin na kung saan yung matinding kalungkutan ni na Pablo na kanilang naranasan, may kita natin dito sa chapter 3 na hindi na nila talaga na-contain o hindi na nila nakayanan yung kanilang kalungkutan. Kung kaya naman, kailangan na nilang ipadala si Timoteo upang siguraduhin o kumustahin yung mga kapatid sa Thessalonica na kanilang naiwan. At alam natin kung ba't sila naiwan dahil sa matinding persecution. At kaya naman, para sa ating mensahe sa umagang ito, our union with Christ compels us to love Him and others by faithfully living for the gospel and sharing in His suffering. Our union with Christ compels us to love Him and others by faithfully living for the gospel and sharing in His suffering. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay nag-uudyok sa atin upang ibigin natin siya at ang iba sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay para sa Ebanghelyo at pakikibahagi sa kanyang pagdurusa. So alam natin, ang mga taga-Thessalonica meron na silang bagong identity. Nung ipinangaral ni na Pablo ang Ebanghelyong ito ay may kapangyarihan upang magligtas, magbago sa kanila. Sila ay naging united kay Christ. So mapapansin natin sa pangangaral natin dito sa church, naririnig ko lagi kay Pastor Billion yung union with Christ, united with Christ, kaisa kay Kristo. So yun po yung description ng isang mananampalataya. Tayo ay united kay Christ sa pamamagitan ng pananampalataya, which is nung nakarang Sunday School, kung naalala po ninyo, yung diniscuss ni Brother Mark, Sola Fide, yung faith po na regalo ng Diyos sa atin, yung po yung nag-unite sa atin kay Kristo. At gaya din ng bagay na iyon, itong mga taga-Thessalonica, meron na silang bagong identity kay Christ. At yung kanilang bagong identity kay Christ, na sila ay united kay Christ, ito ay nag-uudyok sa kanila na mahalin, una, ang Panginoon, pangalawa, ang mga tao, especially ang kanilang mga kapatid, at maging tapat na mamuhay sa Ebanghelyo at makibahagi sa pagdurusa ng ating Panginoong Kristo. So yun po yung makikita natin dito sa verses 1 to 5 ng chapter 3 na makikita natin dito kina Pablo at kung paano nila ipinakita ang mga bagay na ito. So meron po tayong tatlong bagay na ating pag-uusapan sa ating passage na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang una po ay makikita natin sa verse 1, the minister's overflowing love for the brethren. The minister's overflowing love for the brethren. So sabi natin kanina, sila ay nahiwalay, nagkaroon silang matinding kalungkutan na para silang namatayan o naulila sila. So nagdulot ito ng maigting na fellowship at ngayon makikita natin yung kanilang pag-ibig na nag-o-overflow sa kabila ng sila ay dumaranas ng ganitong mga suffering. So yun yung unang pointers. The minister's overflowing love for the brethren. Yung pangalawa, the ministry of the gospel as the means of strengthening their faith. So makikita natin dito sa verse 2 na kung saan yung ebanghelyo na sa kanilang ipinangaral, ito rin yung ebanghelyo na kailangan ng mga taga-Thessalonica upang sila ay tumibay. So upang sila ay tumibay habang sila ay dumaranas ng mga
ng mga afflictions o mga suffering. The ministry of the gospel as the means of strengthening their faith. And yung pangatlo at panghuli nating pointers is the purpose of suffering in the life of the believer, verses 3 and 4. The purpose of suffering in the life of the believer. So pag-aaralan po uli natin yung theology o yung doctrine about suffering na alam natin, lagi rin nating naririnig yan sa ating mga pangangaral, ngunit nais lang natin muling balikan ito upang tayo ay lalong patatagin ng Diyos sa kanyang mga salita sa pag-aaral natin ng doctrine about suffering. So yun po yung ating tatlong pointers, and let's begin with our first point, the minister's overflowing love for the brethren. So basahin ko po uli yung verse 1, sabi rito, "Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone." So nakita po natin dito yung word na therefore dito sa verse 1. Kapag po merong word na therefore dun sa verse, ang kailangan po natin laging isipin, ano yung preceding verse. Kasi ibig sabihin meron siyang premise kaya siya merong therefore, di ba? Ibig sabihin meron siyang sinusupport na premise. So titingnan natin yung chapter 2 verse 17. So basahin lang uli natin yung chapter 2 verse 17. Basahin ko lang po sa ESV. So sabi rito, "But since we were torn away from you, brothers, for a short time," ito yung sinasabi natin kanina na nahiwalay sila, "in person, not in heart, we endeavored the more eagerly with great desire to see you face to face. Because we wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us." So nakita natin yung gawa ng dyablo na ihinder yung pangangaral ng ebanghelyo, yung paglago ng mga Kristiyano, yan ang gawain ng dyablo. Na mamaya makikita rin natin yan doon sa doctrine of suffering. So sabi rito, "Therefore, when we could bear it no longer," na hindi na nila nakayanan yung kanilang matinding kalungkutan, so sabi ni Pablo, "we were willing to be left behind at Athens alone." Ang nangyari po kasi, kung babalikan natin yung Acts 17, nung na-persecute yung church, no? Si Pablo, si Timothy, and si Silas, sila po ay umalis at sila ay nagpunta ng Berea nung time na yon. At sa Berea, sila ay nangaral ng ebanghelyo. At yung mga kapatid sa Berea, sila ay kinommend ni Pablo na sila ay diligent sa pag-aaral ng kanang salita ng Diyos. Yung pag pinipreach sa kanila yung salita ng Diyos, pag uwi nila sa bahay, talagang inaaral nila. Kaya sabi doon, they were more noble than the Thessalonians, yung mga Bereans. Pero, ang nangyari, nung nasa Berea na sila, etong mga umaatake sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na nandoon sa Macedonia o sa Thessalonians, sumunod sila sa Berea, pinuntahan nila sila Pablo at pinagpatuloy nila yung pag-uusig nila doon. So, ang nangyari, etong si Pablo ay mag-isa na pumunta sa Athens. At naiwan itong si Timothy at saka si Silas. Pero dahil nga sa matinding pag-ibig ni Pablo, yung kanyang matinding kalungkutan na minabuti niya na ipadala muli si Timoteo. Pabalikin si Timoteo dito sa Macedonia. So nakita natin dito sa bagay na ito yung sacrifice na ginawa ni Paul. Hindi lamang ito basta nag-decide sila na parang mas mabuti na si Timoteo para mas maalwan kaysa kay Pablo. Hindi yun yung pinapakita dito. Ang sabi rito, "we were willing to be left behind at Athens alone." So silang tatlo, sila ay nagkasundo na ang pinakamabuting gawin upang palakasin ang mga kapatid sa Thessalonia ay pabalikin
si Timoteo doon sa Thessalonica. At alam natin, makikita natin again yan sa Acts 17, na grabe yung persecution na kinakaharap ni Pablo sa Athens. Nung siya ay nangaral doon sa Athens, no? Nakita natin yung mga idols doon, yung matinding pag-atake sa kanya. So siguro maganda basahin natin itong Acts 17 sandali para makita natin kung gaano kagrabe yung dinaranas ni Pablo doon sa Athens. So basahin lang natin sandali ang Acts 17. So basahin po natin yung verse 16. Acts 17 verse 16, sabi rito, "Now while Paul was waiting for them at Athens," so nakita natin, Paul was waiting for them at Athens. Ibig sabihin, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya sa Athens, no? So kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ng kasama sa ministry niya sa Athens. So ganun kagrabe yung kanyang pangangailangan. Kasi ang sabi niya rito, sa verse 15, so sabi, "Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed." So nagbilin si Pablo doon sa kanyang mga kasama na naghatid sa kanya na pabalikin kagad itong dalawa, si Silas at Timothy. Kasi kailangan niya ng tulong dito sa kanyang ministry sa Athens. At ano ang meron sa Athens? Sabi rito, "His spirit was provoked within him as he saw the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there." So nakita natin yung matinding kinaharap ni Pablo dito sa Athens. Kaya naman, nung sinabi niya rito sa chapter 1 ng chapter 3 ng verse 1 ng Thessalonians, na we were willing to be left behind at Athens alone. So, ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pinaubayan niya, siya ay nag-sacrifice. Matinding sacrifice yung kanyang ibinigay para lamang sa mga kapatid sa Thessalonica na ganun na lamang katindi yung kanyang concern na sila ay wag tumalikod sa ebanghelyo, sila ay maging matatag. So ano ang makikita natin dito sa bagay na ito? So yung bagay na yon na siya ay dumaranas sa matinding persecution, this did not cause them to shrink back. Rather, it compelled them to live for the gospel rather than themselves. So nakita po natin yung effect ng ating union with Christ, yung ating malasakit o yung love sa ating mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng puso na meron tayong sacrificial heart para sa ating mga kapatid. So alam natin na yung pag-ibig na yon na nag-overflow sa mga puso natin nung tayo ay naging konektado na kay Christ, nung tayo ay na-born again na. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. So their overflowing love for the brethren was displayed as Paul was willing to be left alone. So paano napapakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa? Again, sa pagsasacrifice po natin para sa ating mga kapatid. So kung tayo po ay binago ng Panginoon at tumanggap na tayo ng pag-ibig ng Diyos, dapat po meron po tayong isang puso na willing mag-sacrifice para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Ito man ay sa pagpapatatag, ito man ay sa pagtulong sa iglesia, sa mga kapatid natin na nangangailangan, sa mga kapatid natin na in deep distress. Kailangan po meron po tayong heart na nagsasacrifice tayo para abutin natin sila. At alam natin na ang bagay na yan, ang Diyos ang siyang source ng pag-ibig na yan na nag-overflow sa ating mga hearts. So sinabi yan ni Pablo dito sa chapter 1 verse 4 ng same book. Sabi rito, "For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you." So kaya po tayo merong ganitong pag-ibig na nag-overflow sa ating heart
na willing tayo mag-sacrifice para sa ating mga kapatid sapagkat tayo ay inibig ng Diyos. So lagi po nating tandaan yun, tayo ay inibig ng Diyos. Ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Makikita natin niya sa Romans 5:5, sabi rito, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ang isa pong binago ng Panginoon, yung pag-ibig po na ibinuhos, itong poured na word dito, ibig sabihin, grabing pagkakabuhos to, itong lavish. Kumbaga, sobra-sobrang pag-ibig ang ibinuhos ng Diyos sa iyo. So dahil sobra-sobra yung pag-ibig ng Diyos, kanyang ibinigay yung kanyang bugtong na anak. Ganun na lamang ka laki yung kanyang pag-ibig sa atin upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan, at siya ay muling nabuhay para i-secure yung ating kaligtasan at yung kanyang sinless life ay ibinilang sa atin nung tayo ay naging united kay Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung outpouring nung love na yon, sinabi sa Romans 5:5, yung sinabi rito na poured into our hearts, ibig sabihin yun ay umaapaw. Para siyang isang tubig na malakas yung pressure o isang bukal na hindi mo kayang pigilan yung pressure nun. So, yung pag-ibig sa atin ng Diyos, ganun yun. Hindi natin siya kayang pigilan. Kaya talagang mag-overflow yung pag-ibig na yun sa atin. So, our point is, our union with Christ allows the love of God poured into our hearts through the gospel to overflow in sacrificial love for the others. Again, our union with Christ allows the love of God, yung ibinuhos na pag-ibig ng Diyos sa atin, poured into our hearts through the gospel to overflow in sacrificial love for others. So again, mga kapatid, yung bang ating pag-ibig, ito ba ay nag-o-overflow? I-assess natin yung ating mga sarili, salaminin natin sa salita ng Diyos ngayon na ating pinag-aaralan. Nakita natin yung sacrificial love for the others. Meron ba tayong sacrificial love? So yun po yung point number 1 natin. Nakita natin yung grabing overflowing love ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. And then nakita natin yon. So ano ang nangyari? This leads us to our second point, the ministry of the gospel as the means of strengthening their faith. So nakita natin, nag-decide sila sa verse 2, sinabi rito, and we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ. Bakit? Bakit nila pinadala? Sabi rito, to establish and exhort you in your faith. So yun yung purpose. Kasi nga, grabe na yung persecution na dinaranas nila. So, yung kanilang pagsakripisyo na ipadala si Timothy, ang dahilan noon ay para patibayin yung mga kapatid sa Thessalonica. So nakita natin dito, sabi ni Paul, Timothy, our brother. So alam po ninyo si Timothy, siya po ay isang batang pastor, no? So alam naman po natin, 'di ba, pag bata, usually ang impression natin, bata pa 'yan. Medyo hindi pa hindi pa sanay yan. Bata pa yan eh. 'Di ba? Yun yung natural na natin impression natin . At alam natin, doon sa nakaraang pag-aaral natin, kung babalikan natin itong chapter 2, at saka yung doon sa Acts, kung babasahin natin sa 17, eto po mga kalaban ng Ebanghelyo, sila po ay nag-aakusa kina Pablo na hindi tunay yung kanilang malasakit dito sa mga kapatid sa Thessalonica. So basahin natin itong chapter 2, verse 3. So sabi ni Pablo rito sa chapter 2 verse 3, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang. So ito yung mga accusation sa kanila nung kalaban ng Ebanghelyo na yung kanilang daladalang mensahe, ito ay dinaraya lamang sila, no?
ito ay may karumihan. Ibig sabihin yung intention ay impure. May mga impure motives, no? At saka ano pa yung sinabi? Panlilin lang. Merong pag-deceive, no? So yun yung binabato sa kanila. Yun yung sinasabi ng mga kalaban ng ebanghelyo dito sa mga taga-Tesalonica na iniwan na kayo ni na Pablo. Wala na si na Pablo. Hindi tunay yung intention niya sa inyo na kayo ay mapabuti. Kaya kayo ay tumalikod na kayo diyan. Bumalik na kayo dito sa mga pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan. So alam natin marami silang yung mga Greek gods, 'di ba? Noong panahon na 'yon, marami silang mga gods. So marahil sila naapektuhan ngayon yung negosyo nila. Siguro na-displease nyo ang mga gods dahil sa pagsunod nyo diyan kila Pablo, kaya bumalik na kayo para umayos uli yung buhay nyo. So ganun kagrabe yung persecution na nararamdaman nila. So kaya naman kailangang ipadala ni na Pablo si Timothy. At anong gagawin ni Timothy? Sabi niya, si Timothy ay our brother. So sinasabi ni Pablo, mga kapatid, itong si Timothy, ito ay kapatid namin sa pananampalataya. Ito ay equal namin. Hindi lang ito basta bata. Equal namin to, brother namin to. At ano pa, ito ay, sabi rito, God's co-worker in the gospel of Christ. Siya ay God's co-worker. So hindi siya nakakababa sa amin. So nakita natin yung humility ni Pablo at again, yung kanyang pag-vouch kay Timothy na kanilang ipinadala upang sila ay patatagin. At sabi rito, bakit siya pinadala? To establish and exhort you in your faith. So Timothy's mission was to strengthen the faith of the Thessalonians through the ministry of the gospel as they face suffering and affliction because of their new identity in Christ. So, ito pong suffering and affliction na ito, gaya nung sinabi natin kanina na sila inaakusan, hindi ito yung nilalatigo sila. Hindi. Yung nararanasan nila dito, ito yung sila ay pine-persuade na bumalik na sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung kanilang affliction na nararanasan. No, iba't iba kasi ang uri ng suffering, mga kapatid eh. Pero dito sa particular na situation dito sa Thessalonica, ito yung nararanasan ng mga kapatid natin sa Thessalonians. Kaya yung iba sa kanila nangihina na, yung iba sa kanila parang nahuhulog na sa sexual immorality, yung iba sa kanila ayaw na magtrabaho ng maayos. So may mga nagiging unruly na sa church. So eto ngayon yung concern ni Pablo na etong mga kaaway ng ebanghelyo gustong i-persuade na tumalikod itong mga kapatid sa Thessalonia sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So sabi rito, to strengthen the faith, so sabi rito, to establish and exhort you in the faith. So again, ano ba yung establish? Establish is by reminding them of the gospel truths that were preached to them. So ang kinakailangan para sila ay maging matatag, kailangan ni Timoteo na muling i-preach sa kanila yung gospel truths na ipinreach sa kanila nila Pablo noong unang pagdating nila sa Thessalonica nung bago sila umalis. Ano ba yung mga gospel truths na yon? Makikita natin sa chapter 1 verse 4, sabi rito, for we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. So muling pinapakita rito o nire-remind dito ni Timoteo sa kanyang pagdating o sa kanyang pagbalik na sila ay pinili ng Diyos. So ito yung nagpapatatag sa kanila na sa kabila ng ganito yung nangyayari sa kanila, dapat nilang maintindihan na sila ay pinili ng Diyos. Sigurado yung kanilang pagkakatawag sa kanila dahil sapagkat sila ay pinili ng Diyos. Ano pa? They were freed from the bondage of idolatry to serve the living and true God. Saan natin mababasa yan? Chapter 1 verse 9. How you turn to God from idols to serve the living and true God. So ito na yung identity nyo, mga kapatid. Pinalaya na kayo sa bondage ng idolatry upang sumamba sa tunay na Diyos. So wag na kayong bumalik dyan. Ano pa yung makikita natin dito? They have a living hope that is anchored in Christ's return,
which completes their salvation. Meron na kayong buhay na pag-asa. So sabi rito sa verse 10 ng chapter 1, again, ng same book, to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come. So may kita natin dito mga kapatid, no, na kailangan natin muling balikan yung mga katotohanan ng Ebanghelyo na ating sinampalatayanan. No? Gaya nung sinabi dito ni na Pablo sa mga taga-Tesalonica, ito rin ay applicable sa atin ngayon para tayo tumatag. No? Sa tuwing tayo nangihina, ayaw na natin magpatuloy. Marahil ito ay nape-persecute tayo, o marahil ito ay nag-i-struggle tayo sa sin, dito tayo babalik. We are chosen, we are freed from the bondage of idolatry, na dati wala tayong pagsamba sa tunay na Diyos. Ang nasusunod sa atin, yung idol natin, anong pinaka-idol natin? Yung sarili natin. 'Di ba? Yung lagi nasusunod sa atin. Pero dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, nung dumating yung biyaya ng Panginoon, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, napalaya na tayo doon. Pero syempre, kailangan laging ipaalala sa atin yun kasi nangihina tayo eh. Bumibigay na tayo, 'di ba? At alam natin, meron tayong living hope. Alam natin yung buhay dito sa mundo, hindi ito yun. Meron tayong tinitingnan na muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, nakukumpletuhin niya yung ating kaligtasan. So yun yung kailangan natin. Kailangan nating i-preach yung gospel truths sa atin daily para tayo ay mapatatag. Ano pa yung nakita natin dito? Sabi rito, establish and exhort. Ano yung exhort? It conveys the senses both of stimulating people into action and of giving them comfort. So napakahalaga nung exhortation. Kaya napakahalaga na tayo ay naririto, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, at napakahalaga na tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. So, ano ang makikita natin dito sa book ng Thessalonians kung paano ini-encourage na Pablo itong mga kapatid na ito? Sabi rito sa chapter 2 verse 12, we exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk. Again, pasilin niyo yung salita na charge you to walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. So, again, babalik na naman tayo doon sa lagi natin sinasabi na yung indicatives, no? Tapos yung imperatives. So, ang gospel, yung gospel na indicatives, yun yung sinabi natin kanina. Ito yung mga gospel truths. Ito na yung identity mo kay Christ. Ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay wala na sa condemnation. Ikaw ay pinoprotektahan ng banal na Espiritu. So, ang kailangan mo nang gawin, yung imperative na ikaw ay lumakad, ikaw ay mamuhay ayon sa bago mong identity. Ayon sa pagkatawag sa iyo. Naalala ko yung example ko dati. 'Di ba? So, from elementary, naging high school ka na. So, 'di ba, ito, sa experience ko lang po ito, no? Hindi ko alam kung applicable dito sa iba. Naalala ko nung nag-high school na ako, dahil bago na yung uniform ko, iba na yung uniform ng high school, iba uniform elementary, iba na yung feeling ko. Parang feeling ko, high school na talaga ako. So, kailangan umakto ako na parang high school ako, hindi na ako umakto na parang elementary pa ako. So ganun yung ating, parang ganun yung ating identity kay Kristo. Na tayo ay Kristiyano na, kailangan magpaka-Kristiyano na tayo. At kailangan natin yung exhortation na tayo ay mamuhay para sa Panginoon na siyang tumawag sa atin. Maging worthy yung ating pamumuhay of God who calls you into His own kingdom. At sinabi pa ni Pablo rin dito sa mga taga-Thessalonica, dito sa chapter 5 verse 14, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. So ito kasi yung kailangan para maging matatag tayo. Lagi tayong bumabalik sa gospel. Yung gospel truths at saka yung way o pamumuhay na hinihingi sa atin ng Ebanghelyo na dapat nating ipamuhay. So again, narinig natin to nung sa Sunday School nung nakaraan kay Brother Mark, di ba? Na yung ating sanctification, ito ay synergistic. Ito ay gawa ng Diyos, patuloy na inilalapat sa atin ng gawa ng banal na Espiritu sa patuloy na pag-sustain niya. Pero meron tayong part na kailangan tayong lumakad ng may kabanalan.
So yung justification, ito ay gawa ng Diyos, pero yung sanctification, meron tayong part, may responsibility tayo na tinawag tayo ng Diyos para sa kabanalan. At nakita rin natin kung paano sina Pablo, no, dinidil niya itong mga kapatid na ito with gentle heart and love towards the brethren, especially those who are faint-hearted and weak. Yun yung sinabi natin kanina sa chapter 5 verse 14. Kasi meron na ditong mga nauhulog na sa kasalanan eh. So paano natin dinidil ang mga kapatid na yon? So kailangan natin silang i-rebuke, but we need to rebuke them gently. No? Kaya sabi ni Pablo sa chapter 2 verse 7, "But we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children." So dapat po mga kapatid, pag tayo nagpapalakasan, nandun po lagi yung ating gentleness at yung pag-ibig natin sa isa't isa. Na kung paano tayo inibig ng Panginoon, na nakita natin yung ating pagkamakasalanan, na tayo ay kanyang iniligtas sa kabila ng ating pagkamakasalanan, dapat lagi nating tingnan yun sa sarili natin na kung paano natin itrato yung ating mga kapatid sa pananampalataya na sila nanghihina, sila ay bumabagsak, huwag natin agad silang i-judge. Dapat hindi tayo quick to judge. Dapat tayo ay gentle and loving. Yun yung panawagan sa atin ng Panginoon na tayo lumakad, na maging yung ating buhay ay worthy of the gospel. No? So anong point na gusto nating iparating sa bagay na ito? We never outgrow our need for the gospel since our perseverance is grounded on it. So ang gospel po, hindi lang ito yung ABC ng salvation o yung basics, no? Okay na. Na-preach na yung gospel, nanampalataya na ako, saved na ako, tapos na yun. Hindi. Ang gospel is the A to Z ng ating Christian life. Nag-umpisa tayo sa gospel, magtatapos tayo sa gospel, hindi tayo pwedeng lumayo sa gospel habang tayo ay nabubuhay kung habang tayo nagpapatuloy. Ito yung ginagamit ng Panginoon. Sa tuwing tayo babagsak sa kasalanan, saan tayo babalik? Ano yun? Susuklian ba natin yung kasalanan natin na, Lord, babawi ako next week? Promise ko sa iyo, hindi na ako manonood ng mga ganito. Hindi na ako sasali sa mga ganitong usapan. Babawi ako sa iyo. So ano yun? That's legalism, di ba? Pero ang sinabi ng gospel, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ikaw ay justified na. Ikaw ay pinatawad na. Yung righteousness ni Christ ay binilang sa iyo, sapat na yun. Pero hindi nangangahulugan na wala ka nang gagawin. Sapagkat yung pagkabili sa iyo ng Panginoon, this is not cheap. Ito ay dugo ng Panginoon Kristo na ibinayad sa iyo sa krus sa Kalbaryo. At ikaw ay tinatawag na makibahagi ka sa kanyang mga pagdurusa. So ang pagdurusa na ito, hindi lang ito yung kahirapan, sakit, maging yung pagsupil mo sa iyong kasalanan, sa iyong sarili, ito ay part ng iyong suffering. Naintindihan po ba ninyo yun mga kapatid? So lagi tayong bumabalik dun sa gospel ng ating Panginoon Kristo. No? Doon lagi tayo bumabalik. Kaya naman, it leads us to our third point, na pinag-usapan natin yung suffering, the purpose of suffering in the life of the believer. The purpose of suffering in the life of the believer. Sabi rito, verse 3, that no one be moved by these afflictions, for you yourselves know that we are destined for this. Ito kasi sa Tagalog, narinig ko kanina, no, binasa ni Brother Mark, sabi rito sa verse 3, upang ang sino may huwag mabagabag ng mga kapigatang ito, sa katunayan kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami. Kasi ginamit dito kami eh. Pero kung babasahin niyo to sa ESV, sabi rito we, ibig sabihin kasama kayo, tayo to, us, parang ganon. Si Pablo, hindi lang sila. Kasama yung mga kapatid sa Thessalonica kasi nagdurusa rin yung mga kapatid sa Thessalonica eh. So mas maganda gamitin natin yung salitang we na hindi sabihin kami, kundi we, tayo. Diba? So sinasabi rito, mga kapatid, sinasabi ni Pablo dito, for you yourselves know that we, tayo ay itinalaga dito. So ano makikita natin dito? Yung suffering, ito ay hindi something na nangyayari lang by chance or by accident.
Ang suffering is something that God ordained. Yun yung unang makikita natin dito. Kasi sabi rito, for you yourselves know that we are destined for this. Sabi sa verse 4, for when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer affliction, just as it has come to pass and just as you know. So gaya nung nabanggit natin kanina, yung suffering dito, yung affliction dito, hindi ito yung talagang parang physical na persecution. Kasi sabi rito that no one be moved. So ibig sabihin yung suffering na naranasan nila, sila ay pine-persuade na tumalikod na sa ebanghelyo. The enemies of the gospel are trying to persuade them to abandon their faith by telling them that hindi totoo yung intention nila Pablo, no? Iniwan na kayo nila Pablo, no? So, tayo bilang mga Kristiyano, habang tayo namumuhay dito sa mundo, nararanasan natin yung pressure na yan. Maaari ito sa pamilya natin, sa trabaho natin, 'di ba? So sa tuwing dumaranas tayo nito, andun yung tendency na i-shake yung ating faith. Kaya sabi rito that no one be moved by these afflictions. So pag sa trabaho ganito, may kailangan kang gawin. Kailangan mong bilisan o may kailangan kang tapusin. Gagawin mo ba yun ng tama o shortcutin mo na lang, medyo mandadaya ka na ba ng konti para lang matapos mo yon? 'Di ba? O kaya yung pamilya mo, pinapersecute ka. Ayaw ka na magpatuloy sa pananampalataya kasi gusto nila sumama ka sa kanila doon sa mga gawain nila. So again, yun ay part ng suffering, no? At ang purpose noon ay ang gusto ng diablo, tayo ay ma-move, tayo ay ma-shake yung ating pananampalataya. Kaya nga yung sinabi dun sa verse 2 kaya pinadala si Timoteo is to establish them, strengthen them kasi nga na-shake na yung mga faith. So mga kapatid, ano makikita natin dito? May tendency na ma-shake yung ating faith. Huwag po tayong maging complacent na sabihin natin na komo tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, matatag na tayo. Anong sinabi ni Pablo, di ba? Huwag kayong, ibig sabihin, huwag tayong maging kumpiyansa na tayo nakatayo, baka bigla tayong mabuwal. Yun yung sinasabi ni Pablo doon sa Corinthians, kung di ako nagkakambali. So, makikita natin dito na grabe yung epekto ng suffering o ng affliction sa mga mananampalataya. At alam natin ang bagay na ito ay hindi chance, ito ay pinahintulot ng Diyos. No? Sabi ni Paul dito sa verse 3b, you yourselves know that we are destined for this. Paul is reminding the Thessalonians that they should not be perplexed. Sabi, huwag na tayong magtaka by the afflictions they are experiencing as these are ordained by God for His divine purpose. Trials are not accidental. Alam niyo po, no? Mapapansin niyo, di ba? Kapag may bagay na hindi maganda na dumarating, no? Parang minalas kasi. Di ba ganon? Wala, minalas eh. Pero sa mga Kristiyano, kung tayo united na kay Christ, hindi na po yun yung ating pananaw sa bagay na ito. Alam natin na ito ay ginagamit ng Diyos. Meron siyang purpose dito. Anong sabi? Romans 8:28. Paborito natin yung verse na yan, di ba? Basahin natin, Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things, again, all things, hindi lang ito yung good things, sasama dito yung bad things. All things work together for good. So itong suffering sa ito na pinahintulot ng Panginoon, may purpose ang Diyos, ito ay para sa ating good. For those who are called, united kay Christ, tinawag ng Panginoon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, according to His purpose. Again, malinaw po na sinasabi natin ng salita ng Diyos sa pinag-aaralan natin na ang suffering na ito ay inordain ng Panginoon para sa ating good. Minsan ang hirap i-reconcile Bakit ko kailangan mag-suffer? Bakit
kailangan pang ipadanas ng Panginoon sa akin yung suffering para i-strengthen niya yung faith ko? Doon po pumapasok yung pananampalataya natin eh. Hindi yung sarili nating reasoning lagi yung parang gusto nating i-resolve. Kasi minsan yung tendency natin eh, parang gusto nating i-resolve sa sarili natin eh. Pero alam natin, mas marunong lagi ang Diyos. Mas alam ng Diyos kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Minsan yung heart natin, nadadaya na pala tayo, hindi pa natin alam. So ano pang sinabi rito? The purpose of suffering is it makes us worthy of His kingdom. 2 Thessalonians chapter 1 verse 5, this is evidence of the righteous judgment of God. Etong righteous judgment dito sa verse 5 ng chapter 1 ng 2 Thessalonians, hindi ito yung judgment na condemnation po mga kapatid. Etong righteous judgment, ito yung parang judgment o yung pagtaya ng Panginoon. Yung kanyang knowledge kung bakit niya pinapadala itong mga suffering o affliction sa atin. So ano raw ito? Ebidensya ng mga bagay na pagpaplano na itinalaga ng Diyos. Itong suffering daw ay evidence of the righteous judgment of God para ano? That you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering. Hindi ba dapat magbigay ng comfort sa atin to? Pag dumarating itong mga suffering ito, ibig sabihin, nakukonfirm natin na tayo talaga ay united kay Christ. Nararamdaman natin yung pagsama ng Diyos sa atin na siya rin yung tutulong sa atin na mapagtagumpayan natin itong mga sufferings. So yun yung purpose ng suffering sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sabi sa Romans chapter 8 verse 17, and if children, kung tayo daw ay anak ng Diyos, kung tayo ay mga anak, then heirs, mga tagapagmana of God and fellow heirs with Christ. Alam natin na tayo ay adopted sons lamang ng ating Diyos. No? Ikinonek lang tayo kay Christ. Si Christ talaga yung tagapagmana eh. Tayo ay mga fellow heirs. Nakabilang lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi rito, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Yung provided dito, hindi ibig sabihin nito na ito yung requirement na kailangan mag-suffer ka. Hindi. Yung provided dito, ibig sabihin, dahil ikaw ay konektado kay Christ, tiyak, yung provided dito, tiyak, ikaw ay daranas ng suffering, makikibahagi ka sa pagdurusa ni Kristo. At ano sabi? That we may also be glorified with Him. So nakita po natin yung theology ng suffering, no? Na-refresh na naman sa atin ito mga kapatid, no? At ang point na gusto natin sabihin dito, being united to Christ, we also share with His suffering as we enter the kingdom of God. So sabi rin ni Paul sa Acts 14:22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. Yun yung purpose si Timothy kung bakit kailangan niya muling i-preach yung gospel dito sa mga taga-Thessalonians, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. So, again, sana po mag-comfort sa atin itong doctrine na ito ng suffering, na makita natin lalo yung biyaya ng Diyos na kilos sa atin. And then para sa ating pagtatapos, alam natin mga kapatid, ng lahat ng bagay na ito, itong ating buhay, yung ating pag-ibig sa Diyos, sa ating kapwa, at yung ating willingness to suffer for the sake of the gospel, lahat ng ito ay hindi nakadepende sa ating performance. So our perseverance depends not on our performance but only on the finished work of Christ, which is His atoning death na nagligtas sa atin, His resurrection na nagbigay sa atin ng pag-asa at ng buhay na walang hanggan, and His sinless life na nagbigay sa atin upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ito sa ating mga sariling gawa o magagawa. We know that we are loved by the Father, established in the Son, and sustained through every suffering by the Spirit. This is the gospel that will preserve us till the coming of the Lord Jesus Christ. So yun po yung gusto kong iwanan na mensahe
sa umagang ito. Na itong pagpapatuloy natin, kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya, ito ay nakadepende lamang sa finished work ng ating Panginoon Kristo sa kanyang ebanghelyo. So, sa mga bagay na ito, bago po tayo magtapos, ilang bagay lamang for reflection ang nais kong iwanan bilang tanong sa inyo. Do we have such a deep love and concern for the brethren that we desire to actively participate in edifying the church? Do we have such deep love and concern for the brethren that we desire to actively participate in edifying the church, yung patatagin yung iglesia? Do we have a deep love and concern for the lost? Yung mga mahal natin sa buhay, alam natin, wala pang pananampalataya sa Panginoon, hindi pa kolektado kay Kristo, nasa ilalim pa ng kahatulan. Do we share the gospel with them? How do we treat trials and suffering in our lives? Do we run to Christ as the only source to strengthen our faith? Diba? Bumabalik ba tayo sa gospel? O pinipilit natin yung sarili natin na mag-perform tayo? Dapat hindi. Dapat bumalik tayo sa ebanghelyo. And then lastly, do we truly love Christ? Do we truly love Christ by willingly sharing in His suffering? Alam niyo po mga kapatid, no, yung sacrificial love, no, ito po yung talagang isang tunay na marka na talagang tayo ay may tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil kung paano po ang Panginoon, He willingly gave His Son for us to die on the cross, to save us from our sins, for the penalty of death, penalty of the sins which is eternal death. No? Kaya kung sino man po naririto sa umagang ito, kung kayo po ay wala pang tunay na relasyon na nakapagliligtas sa ating Panginoon, lumapit po kayo sa ating Panginoon Kristo sa pananampalataya. Hingin niyo po ang kanyang habag at tawa, sapagkat siya po ay Diyos na mahabagin, Diyos na puno ng pag-ibig. Ang mga lumalapit sa kanya ay hindi niya itataboy, at siya ang magkakaloob sa atin ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa kanya upang siya ay ating ibigin at ibigin natin ang ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Muli ang manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa comfort, sa blessing, na biyaya ng inyong mga salita na nakita namin, Panginoon, kung gaano kalalim ang pag-ibig ninyo sa amin, na siyang patuloy na nag-uudyok sa amin upang kami ay mamuhay para sa ebanghelyo, para sa inyong kaluwalhatian, na kami ay magkaroon ng puso na willing na mag-suffer, mag-sacrifice para sa inyo, Panginoon, at para sa inyong iglesia. Nawa ay samahan niyo po kami sa bagay na ito, na kayo ang patuloy na mag-sustain sa amin, na i-sustain kami ng inyong ebanghelyo. Patuloy kami patatagin, Panginoon, at ang nawa wala pong ni isa sa amin, Panginoon, ang malaglag at o tumalikod. Patuloy na patibayin niyo ang bawat isa. Kaya hindi po ang mga naririto na nakikinig sa umagang ito, maging sa online live streaming, Panginoon, nawa ay katagpuin niyo po sila, Panginoon. Alam namin, meron kami mga kasama dito. Marahil ito ay aming mga mahal sa buhay na wala pang pagkilala sa inyo, aming mga anak, asawa, kapatid. Nawa ay kahabagan niyo po sila, Panginoon, at abutin niyo po sila ng inyong kamay na nagliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong ebanghelyo. Nawa ay buksan niyo ang kanilang puso, Panginoon, at tanggapin nila ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Salamat po, Ama. Purihin po kayo sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.